Programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak
dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga kaibigan, sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami po ang inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Ajun at Brother Mark, na pansamantala nyo pong makakasama at mapapakinggan sa umagang ito para sa mga pagtatalakay ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, sa 63 barangay na sakop ng bulan, mga kapatid, at maging sa lahat ng lugar na naabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din po, mga kapatid, sa mga lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Philippines, maging sa mga kapatiran natin dito po sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino, at ganon din sa Santa Remedios Congregation. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Naway anuman ang ating kalagayan, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay, mga kapatid. Binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng nakamonitor sa atin sa FB Live, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras na iginugugol para sa pakikinig ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Patuloy po kayong samahan ng Diyos sa inyo pong mga ginagawa sa araw na ito, maging sa inyong gagawin sa buong maghapon. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Binabati natin ng isang ng magandang umaga, Sister Mirna. Thank you so much. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Ganon din po kay Sister Gemma Guelas, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Thank you so much for watching. At ang Guelas family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din sa mga kapatiran natin dyan sa lugar po ng Santa Remedios, ang Isiha, Guneo, maging ang Soledad family. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganon din po si Brother Nestor Gocoyo na patuloy na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Binabati din natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Divine Espela Guyal. Thank you so much for watching. Brother Renante B. Roque, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po Sister Laura Gumban at ang Guwan family dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Ganon din po kay Brother Stephen Tejada. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Bernardo Sidugen, thank you so much for watching. And Sister April Santos, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy Disuyo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. From UPC Kasiguran, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Ganon din po kay Brother Ronald Galang Hipolito. Thank you so much for watching. Sister Marlene Ayok, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong
Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. At patuloy nating ipinag-aanyaya mga kapatid ang mga schedule ng atin pong mga pagsamba at gawain sa atin pong local church mga kapatid, ang United Pentecostal Church Bulan. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos, ay patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo at mas mapagpala pa ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Malaya lamang po kayong puntahan ang mga lugar na atin pong mababanggit na malapit po sa inyo pong mga tahanan. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, mayroon po tayong panambahan dyan. Matatagpuan po sa may paakit na kalsada sa welcome ng Barangay Iquirino. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga. Samantala mga kapatid, kung kayo naman po ay malapit sa lugar ng Barangay Magsaysay, ang ating po panambahan dyan ay makikita nyo po sa paglampas lamang po ng tulay mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at ang gawain dyan ay ginaganap din tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit dito po sa lugar ng Barangay Santa Remedios, ang atin pong panambahan ay matatagpuan po sa may halos katapat lang ng Bulan Gymnasium mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church Bulan. At kung kayo po ay malapit, ang gawain po dyan ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. Yan po yung mga lugar na pwede nyo pong puntahan kung kayo po ay nais dumalo sa amin pong mga pagkakatipon at pagsamba na ginagawa mga kapatid para po sa kapurihan ng atin pong Panginoon. At ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan o nais nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-9320038. 0951-9320038. Yan po yung contact number na pwede nyo pong tawagan or i-text mga kapatid kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa mga salita po ng ating Panginoon or gusto nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoon at sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng atin pong programa. Ito po ay ang pag-aaral natin ng mga salita po ng atin pong Panginoon mga kapatid. Praise God. At binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Ameliana Sulayaw, Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa lugar ng Barangay Tulatula. Brother Daniel Marahay, thank you so much for watching. And by this time mga kapatid, tayo po ay dumako na sa atin pong pinakamahalagang bahagi ng programa. Ito po ay ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig ngayon sa mga oras na ito ng iyong mga banal na salita, Panginoon, at taimtim na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dalangin namin na sa bawat salita mo na aming pag-aaralan, magkaroon kami ng encouragement, kalakasan na magpatuloy sa buhay na ito, Panginoon, at dalangin din namin na patuloy mong katagpuin ang lahat ng aming pangangailangan, unang-una sa espiritual, sunod ay ang material, Panginoon. Patuloy mong kasangkapanin ang programang ito, Panginoon, upang magbigay ng encouragement sa mga nawawalan ng pag-asa, magbigay ng kagalingan sa sino mang nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, at magkaroon ng conviction sa puso ng bawat isa na mahalaga ang maglingkod sa iyo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Purihin ka, O Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na taimtim na sumusubaybay sa oras na ito, Panginoon,
maging sa mga nakamonitor sa FB Live. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa amin. Puspusin mo kami ng iyong karunungan, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, by this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng atin pong programa. Ito po ay ang pag-aaral natin ng mga salita po ng atin pong Panginoon. And kung kayo po ay mayroong mga Biblia, malaya lamang po kayong makipagbukas sa amin mga kapatid sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 8, ang talata ay 22 hanggang 26 mga kapatid. Luke chapter 8 verse 22 to 26. Ganito po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Nangyari nga na sa mga araw na yaon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan, at siya'y nagsitulak. Datapwat samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog, at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nangatitigib ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising na nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasay nangatatakot, sila'y nagsisipang gilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig? At sila'y tinatalima nila, at sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, mga kapatid. Praise God. So sa talatang ating binasa, mga kapatid, ito po ay nagpapatungkol sa himala na ginawa ni Jesus na sa panahon, mga kapatid, na sila ay nakakaranas ng unos habang sila ay naglalakbay, mga kapatid. Praise God. So mula siya sa Gadareno o patungo siya sa Gadareno, mga kapatid. Amen. Mula sa Galilea. At habang sila ay nasa paglalayag, sila po ay nakaranas ng matinding unos, mga kapatid. Praise God. So mayroon itong implikasyon sa atin pong mga buhay, at ang senaryong ito ay maire-relate natin sa atin pong mga buhay, maging sa ating mga espiritual na buhay, mga kapatid. So habang sila ay naglalakbay mula Galilea patungong Gadareno, sila po ay nakaranas ng unos o bagyo, mga kapatid. Praise God. So ang daong na kanilang sinasakyan, mga kapatid, ito po ay sumisimbolo sa buhay. Amen. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ang daong na tinutukoy sa talatang ating binasa, ito po ay nagre-representa ng atin pong mga buhay. At yung kanilang pagtawid sa lawa, mga kapatid, ay sumisimbolo. Yung kanilang pagtawid mula sa Galilea papuntang Gadareno, mga kapatid, yun po ay sumisimbolo sa ating mga paglalakbay sa buhay na ito, mga kapatid. Amen. So sa buhay na ito, mga kapatid, habang tayo ay naglalakbay, marami tayong mga nararanasang unos o bagyo na tayo lang yung makapagsasabi kung ano yon, mga kapatid. Dahil bawat isa sa atin, mayroon tayong mga interpretation of different storms, mga kapatid, na ating nararanasan sa buhay. I am talking about the storms in life, mga kapatid. The experiences, the painful experiences, the hardships, the trials, mga kapatid, that we are facing
Some of us, maybe mga kapatid, ito po ay nalampasan na, or some of us ay currently mga kapatid ay pinagdadaanan sa mga oras na ito, mga kapatid. So, ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na kung mayroon man tayong mga nararanasan na unos sa buhay na ito, ang bagyo mga kapatid ay hindi nananatili. Ito po ay dumadaan lamang. Kagaya ng naranasan ng Panginoon at ng mga alagad nung sila ay naglalakbay mula Galilea patungong Gadareno mga kapatid. Amen. Sila ay nakaranas ng matinding unos. Pero nung sila ay tumawag sa atin pong Panginoon, sila po ay sinakluluhan ng Diyos at sila ay nangaligtas. Praise God. So sa buhay na ito mga kapatid, kung mayroon man tayong unos na nararanasan, mayroon man tayong bagyong nararanasan mga kapatid, praise God, ang una nating gawin ay tumawag sa pangalan ng atin pong Panginoon. Sapagkat Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang mga bagay na hindi natin kontrolado, mga kapatid, kung ito ay ihahabili natin at ititiwala natin sa Diyos, mga kapatid, kaya ng Diyos gumawa ng himala sa panahon, mga kapatid, na hindi natin nalalaman. Praise God. So, marami tayong bagyo na nararanasan. Physical or literal, mga kapatid, sa mga oras na ito, mayroong banta ng bagyo sa atin, mga kapatid. Or maaari din sa oras na ito, mayroon tayong pinagdadaan ng bagyo sa buhay. May mga rimalaso, may mga frustration, mga kapatid, may mga discouragement, may mga sakit na nararanasan. Mayroong different storms tayong nararanasan, mga kapatid. Pero ano nga ba yung purpose? Bakit pinahihintulot, mga kapatid, ng Diyos na magkaroon tayo ng mga pagsubok, rimalaso sa buhay, mga kapatid? What's the purpose behind those trials, mga kapatid? In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 10, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Amen. So sabi ng isang author ng Ecclesiastes, mga kapatid, aking nakita ang sakit, ibig sabihin yung paghihirap, na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. So yung mga hirap pala nating nararanasan, ito ay kumbaga pahintulot ng Diyos sa atin, hindi para tayo ay pahirapan, kundi atin itong pagsanayan, mga kapatid, upang ma-develop sa atin ang katatagan. So sa literal na bagyo, mga kapatid, actually yung madalas nating makita, yung casualties pagkatapos ng bagyo, mga kapatid, yung mga nasirang infrastructure, pero sa kabilang banda mayroon pong benefits, mga kapatid, sa environment yung bagyo. Kaya lang yung worst, mga kapatid, is maraming nasisirang mga infrastructure, agriculture, mga kapatid, pero behind that mayroon din itong mabuting na idudulot, mga kapatid. Praise God. Kasi kung pag-aaralan natin sa science, mga kapatid, yes, mayroong damage, mayroong mga casualties, mga kapatid, pero ang bagyo, ito po ay paraan ng kalikasan para linisin ang kanyang sarili. Kasi kapag dumadaan ang bagyo, mga kapatid, nawawala, nalilinis yung hangin, nawawala yung pollution. Kapag bumabaha sa ilog, nalilinis yung ilog, mga kapatid. Nawawala yung water pollution, mga kapatid. Kaya lang yung madalas nating maranasan, mga kapatid, is yung negative effect, mga kapatid. Pero mayroong ding positive effect yung bagyo, mga kapatid. Hindi natin minamagnify, mga kapatid, kundi ipinapakita natin na sa buhay na ito, mga kapatid, bagamat mayroon tayong mga painful experiences, trials, mga kapatid, pero mayroon niyang positive effect sa atin. Although yung nakikita natin is negatibo, mga kapatid, pero mayroon niyang positibong bagay
na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 10, mga kapatid, na ipinahihintulot ng Diyos ang sakit o ang paghihirap sa buhay upang pagsanayan na ma-develop sa atin, mga kapatid, yung katatagan at higit sa lahat ang pagtitiwala sa Panginoon. So yung mga alagad, kung hindi nila naranasan yung bagyo habang sila ay naglalakbay, mga kapatid, hindi nila matututunang tumawag sa atin pong Panginoon. At higit sa lahat, hindi mapapatunayan ng Diyos sa kanila na kayang ng Diyos kontrolin ang mga imposibleng bagay. Kaya ng Diyos gawing posible ang imposible, mga kapatid. So yun yung purpose bakit mayroong mga pagsubok, mga kapatid. Unang-una, para matuto tayong tumawag sa Diyos, at pangalawa, makita natin na sa kabila ng mga bagay na hindi natin kaya tayong tulungan ng atin pong Panginoon. Amen. Na sa panahon na may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado, matututunan natin tumawag sa Diyos, mga kapatid. Praise God. So yun yung naranasan ng mga alagad. Nakikita nila yung negative, mga kapatid. Of course, nakakatakot nga naman kapag may bagyo, mga kapatid. Amen. Kagaya ng mga alagad, natakot din sila. Kasi habang sila ay nasa gitna ng lawa, mga kapatid, binabagyo, malalakas yung alon, malakas yung hangin. Siguro nung panahon na yon wala pang life jacket, Brother Adjon. Kaya matatakot ka talaga. Amen. Pero hanggat kasama nila ang Diyos, kaya silang iligtas ng atin pong Panginoon. Amen. The moment na sila ay tumawag sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, silang lahat ay nangaligtas. At kasabay nito, mga kapatid, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na sa gitna ng mga pagsubok na kanilang naranasan, ang Diyos ay gumawa ng paraan para ito ay matugunan, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Psalms 30 verse 5, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen. Praise God. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, sabi ng Psalms 30 verse 5, ang kanyang paglingap ay habang buhay, mga kapatid. So, bagamat nakakaranas tayo ng mga redirection ng ating Panginoon, pero hindi po yan nananatiling habang buhay. Sabi ng Biblia, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Nagagalit, akala ko ba niya ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Yes, mga kapatid, no question on that. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. Pero however, isa lang yung sa mga attributes ng ating Panginoon. Ang Diyos ay marunong din magalit, mga kapatid. Pero the good thing is, ang galit ng Diyos ay hindi po ito nananatili magpakailanman. Bagamat mayroong galit ang Diyos na ginagawa, pero mas nananaig ang pag-ibig, mga kapatid. And the reason why sa kabila ng ating mga pagsubok na nararanasan, nananatili pa rin tayong nakatayo, it is because, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos sa tao. It is because of His grace, mga kapatid, na bagamat mayroong galit ang Diyos na ipinapadama sa tao, mga kapatid, pero sa galit na yon, doon naman tayo natututong magpakumbaba at tumawag sa atin pong Panginoon. And the moment na tayo ay magpakumbaba, ang sabi ng Biblia, ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay, mga kapatid. Kaya kung minsan may mga redirection man sa atin ng ating Panginoon, may mga tinatagpas ang Diyos, masakit kapag mayroong inaalis sa iyo, mga kapatid. Kagaya ng puno, kung nakakapagsalita lang ang puno, hindi naman siya matutuwa na mayroong mga pinuputol sa kanyang sanga, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na kapag may paparating na bagyo, mga kapatid. Maraming mga tao yung pinuputol yung mga sanga ng puno, mga kapatid. For what purpose? Para hindi mabuwal. Ganon din sa buhay, mga kapatid. Minsan, sa buhay natin, mayroon din mga tinatagpas ang Diyos. Anong purpose? For the preparation sa pagsubok na ating nararanasan. Kasi kung hindi yan naalisin ng Panginoon, mga kapatid,
baka may tendency na tayo ay mabuwal. Okay lang sana kung mabuwal mga kapatid, na buhay pa mga kapatid sa puno. Ang problema mga kapatid, maraming mga puno yung natutumba na hindi na nabubuhay mga kapatid. So ganun din sa atin mga kapatid. Kapag mayroong paparating na pagsubok, marunong ang Diyos. Mayroong mga inaalis sa atin. Para kung dumating man ang pagsubok, manatili tayong nakatayo mga kapatid. For His anger endureth for but a moment, in His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. That is the assurance mga kapatid. Mayroon tayong mga pagtangis, mayroon tayong mga pagsubok na nararanasan, mayroong mga heartbreaks mga kapatid. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. As long as mga kapatid na tayo ay nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Maaring sa buhay na ito may mga nararanasan tayong pag-iyak dulot ng matinding kabigatan. Hindi natin maiwasan ang kabigatan. Mag-Kristiyano ka man o hindi, may mga kabigatan, mga kapatid. Pero ganun pa man, kung tayo ay lalapit sa atin pong Panginoon, ang kabigatan na yan, mga kapatid, kaya tayong tulungan ng Diyos na gawin niyang magaan. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, yung mga kabigatan na ating nararanasan, una nating ibigay sa Diyos. Bago tayo mag-seek ng kagaanan sa ibang tao, unahin muna nating ibigay sa Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay ng tamang tao na dapat nating paglagakan ng ating kabigatan. Kasi minsan, maraming mga tao na inuuna munang ilagak ang kanilang nararanasang kabigatan sa ibang mga tao. Ang tendency, imbis na good advice, ay nagiging bad advice, mga kapatid. Imbis na mabuting payo yung kanilang makuha, dahil sa mali yung kanilang nilapitan, ang tendency mga kapatid, nabibigyan sila ng masamang payo. At ang worst dito mga kapatid, yung problema na kanilang nararanasan o yung kabigatan na kanilang nararanasan, imbis na gumaan, parang mas lalo pang bumigat. Mga kapatid. Kaya mag-ingat din tayo sa mga binabahagi na natin ng ating mga kabigatan, mga kapatid. Kasi hindi lahat akala natin concern sa atin, yun pala nag-uusyoso lang sa atin. Yung isang pinagsabihan natin ng problema, mga kapatid, kinaumagahan, buong barangay na yung nakakaalam, mga kapatid. Yung sinasabi natin confidential na problema, hindi na yung confidential, mga kapatid, kapag buong barangay na yung nakakaalam. Kaya sa buhay na ito, piliin din natin, mga kapatid. Lagi nating unahin ang atin pong Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagpo-provide ng tamang tao para sa atin, mga kapatid. Praise God. So, sa buhay na ito, may mga mararanasan tayong pag-iyak dulot ng matinding kabigatan. Pero hanggat nagtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos, mayroong kaakibat itong kagalakan sa kinaumagahan, mga kapatid. Praise God. Minsan, mayroon tayong mga goals na gusto nating marating, mga kapatid. Kagaya din ng mga alagad. Ang goal nila, mga kapatid, from Galilee going to Gadarene, mga kapatid. Pero akala nila magiging smooth yung kanilang travel along the way. And here it comes, mga kapatid, dumating ang matinding unos. Unexpected yon, mga kapatid. Praise God. Pero dahil sa kasama nila ang Diyos, mga kapatid, bagamat mayroon silang naranasang unos along the way, mga kapatid, nung naging kasama nila ang Diyos, tinulungan sila ng Diyos, mga kapatid, na makatawid sa kabilang ibayo or marating yung kanilang destinasyon. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, mayroon man tayong mga nais makamtan, mga kapatid, expect natin that along the way there is a storm, mga kapatid. There is an obstacles, there's an trials, mga kapatid. Pero as long as nakasama natin ang Panginoon, praise God, kaya tayong tulungan ng Diyos na makarating sa gusto nating puntahan, mga kapatid.
Praise God. Psalms 126 verses 5 to 6, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Praise God. Sabi ng Biblia, sila na nagsisipag-hasik na may luha ay magsisipag-ani o magsisiani na may kagalakan. He that or they that sow in tears shall reap in joy. In verse 6, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kaniyang mga tangkas. Mga kapatid, sa buhay na ito, bawat ating ginagawa, nagre-representa ito ng pagtatanim. At sa pagtatanim, mga kapatid, hindi madali. Mahirap ang pagtatanim, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, siyang umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Mayroong mga struggles. Kasi habang ikaw ay nagtatanim, unang-una mag-exert ka ng too much effort, too much attention, mga kapatid, too much focus. Kasi kapag pinabayaan mong tinatanim mo, may tendency na yan ay mapeste, mga kapatid. May tendency na yan ay hindi mabuhay. May tendency na yan ay mauwi sa wala or mawalang kabuluhan, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, bawat ating ginagawa, ito po ay nagre-representa ng ating pagtatanim. At sa bawat ating ginagawa, may kaakibat itong bagay na ating aanihin in the near future. Kaya kung medyo nahihirapan tayo, mga kapatid, sa pagtatanim, let us continue. As long as na tayo ay naglilingkod sa Diyos, bagamat mayroong mga kahirapan sa pagtatanim sa ating mga ginagawa dahil mayroon tayong inaasahang bunga, mga kapatid, let's continue, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, siyang nagsisipaghasik na may luha ay magsisipag-ani ng may kagalakan. Mas masarap i-appreciate ang isang bagay kapag nag-exert ka ng maraming effort dito, mga kapatid. Mas nagiging worth it ang isang bagay na makuha kapag nag-exert ka ng maraming effort dito, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, huwag natin itong sayangin. Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos at natutunan mo na ang buhay mo ay mahalaga sa paningin ng Diyos, hindi mo isasawalang bahala ang buhay mo. Pahalagahan mo ang buhay mo, mga kapatid. Praise God. Bakit maraming mga tao sa mundo na ganun na lang kung sayangin ang kanilang buhay? It is because, mga kapatid, hindi nila nakikita yung value nito. At makikita mong value ng buhay kapag natuto kang maglingkod sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, kaya pahalagahan natin ang buhay na ito. Pahalagahan natin ang ating mga ginagawa as long as ito ay aligned sa kalooban po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Last verse na ating babasahin, Acts 7:27 verse 31, ganito po sinasabi ng Biblia. Ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo'y hindi mga kaliligtas. Amen. Praise God. So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa senturyon, ito yung time na sila ay naglalayag din, mga kapatid, at nakaranas sila ng matinding unos. Sabi ni Apostol Pablo, except ye abide this ship, ye cannot be saved. Mga kapatid, hindi ang paglilingkod ang dahilan ng bagyo sa buhay natin. May mga tao na sinisisi ang paglilingkod. Mulaan niya nang maglingkod ako, nagkanda malas-malas na anya ang buhay ko. Noon anya, wala naman akong karamdaman, pero nung simula nang maglingkod ako sa Diyos, nagkaroon na anya ako ng karamdaman. Mula anya nang maglingkod ako sa Panginoon, nagkandamatay anya ang lahat ng pamilya ko, lahat ng kamag-anak ko. Hindi po sumpa ang paglilingkod sa Diyos. Mapalad ka na lang na
nabubuhay ka na naglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay namatay na wala sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao, langit at impyerno, mga kapatid. Therefore, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos and then abutan ka ng kamatayan, garantisado, mga kapatid, na sa langit ka pupunta. Praise God. Kaya sa buhay na ito, hindi ang paglilingkod ang nagiging dahilan ng bagyo sa buhay natin. Huwag natin sisihin ang paglilingkod. Na mulaan niya nang naglingkod ako, nagkanda malas-malas na niya ang lahat. Mapalad ka na nangyari yan na ikaw ay nasa paglilingkod. Kasi maglingkod ka sa hindi, mga kapatid, mayroon talagang pagsubok, mayroon talagang bagyo tayong mararanasan sa buhay natin. Kagaya ni na Apostol Pablo, mga kapatid. Doon si Apostol Pablo ay wala pa sa paglilingkod, mayroon din siyang mga bagyo na nararanasan. Pero nung siya ay naglingkod sa Panginoon, mayroon din namang bagyo na naranasan siya, mga kapatid. Praise God. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Except ye abide this ship, ye cannot be saved. Maliban, mga kapatid, na manatili tayo sa paglilingkod, hindi tayo magtatagumpay. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagtagumpay, mga kapatid, as long as na tayo ay connected sa Kanya. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya let us abide in the will of God, mga kapatid. Let us abide in the righteousness of God, mga kapatid. Amen. Huwag nating sisihin ang paglilingkod sa Diyos dahil sa mga rimalasong ating nararanasan, mga kapatid. Dahil maglingkod tayo sa hindi, mayroon talagang rimalaso. Amen. Kaya lang, huwag nating sisihin ang paglilingkod sa Panginoon. Mapalad tayo na kung mayroon tayong nararanasang mga pagsubok, tayo ay nasa paglilingkod. Bakit? Dahil sa bawat rimalaso na ating nararanasan, kaya tayong tulungan ng atin pong Panginoon. Amen. Kung mayroon mang safest or someone na makakatulong sa atin, na hindi tayo imamarites, hindi tayo susumbatan. Maraming mga tao, mga kapatid, na tutulungan ka sa ngayon, pag nagdumating yung araw na hindi kayo naging okay, susumbatan ka ng lahat ng mga naitulong sa iyo. Pero kung sa Diyos tayo una lalapit, ang Diyos kailanman hindi nanunumbat. Sa halip, sabi ng Biblia, siya ay nagbibigay ng sagana, mga kapatid. Kailanman hindi tayo susumbatan ng Panginoon as long as na tayo ay lalapit sa Kanya, mga kapatid. Praise God. Kaya sa bawat bagyo, pagsubok nating nararanasan, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Except ye abide this ship, ye cannot be saved. Maliban na tayo ay magsipanatili sa paglilingkod sa Panginoon, ay hindi tayo magtatagumpay. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Yan lamang po ang ating napag-aralan sa umagang ito, at nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Naway nagbigay ito ng encouragement sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nagsipagkinig ngayon, sa lahat ng nagmonitor sa FB Live. Ikaw, O Diyos, ang kumilo sa kanilang buhay, magpala sa buhay nila ayon sa kanilang pangangailangan, Panginoon. At dalangin namin na kasangkapanin mo ang pangangaral, Panginoon, upang ang tao ay magbukas ng puso at magpasyang maglingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, samahan mo kami sa buong maghapon, patuloy mo kong pagpalain, at ikaw nawa, O Diyos, ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba, sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong oras na inilaan sa umagang ito. And by this time, tayo po ay magbasa ng lahat ng nanood sa atin sa FB Live. Maraming salamat po sa lahat ng nag-monitor sa atin sa radio. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much for listening. Amen.
Good morning po, Brother Bernardo Sidugen. Thank you so much for watching. Brother Ronald Hipolito. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Pili Unasan. Thank you so much for watching. At ang Unasan family, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister J. Silen Guyon. Thank you so much for watching. Sister Gemma Guelas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Felipe Escresa, thank you so much for watching. Sister Mai Ocampo, thank you so much for watching. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sister Helen De Terra, thank you so much for watching. Sister Marlene Gulyoso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ang Gulyoso family, dyan po sa lugar ng Tula-Tula, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Stephen Tejada, thank you so much for watching. Brother Daniel Marahay, Sister Christy Disuyo from UPC Bacon. Amen. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Marlene Ayok, Sister Laura Gumban, thank you so much for watching. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At hindi ko na po mga kapatid maisa-isa ang lahat ng sumubaybay sa atin pong programa sapagkat ang atin pong oras ay limitado lamang. Pero nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Muli, hanggang dito lamang po ang ating napag-aralan. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Adjun at Brother Mark na nakasama nyo po sa umagang ito. Tayo po muli ay magsama-sama sa mga susunod pang pagtatalakay ng mga salita ng Diyos at lagi po nating tandaan na si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.